Um, Thank you, everyone. Thank you, Committee Secretary. 11 years ago, we enacted Republic Act number 10586, or the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. The law declared that it is the policy of the state to ensure road safety through the observance of responsible and ethical driving standards. To achieve that, we penalize the act of driving under the influence of alcohol, dangerous drugs, and other intoxicating substances. On top of this, we included institutional programs and appropriate public information on the standards of safe driving. Pero bakit po parang paulit-ulit pa rin tayo nakatanggap ng mga report ng mga aksidente, traffic altercations, at road rage dahil sa mga nagmamaneho ng lasing? Mapahirap, mapayaman, matanda o bata na sasangkot sa drunk driving. Parang walang nagbago at maaaring dumadami pa ang kaso ng drunk driving. Panoorin po itong video at papakita namin. Wala. The video? Comsec. Naka-ready po, naglo-load lang po, sir. Okay. National Police, the HPG in particular, reported an increase of up to 90% in terms of the number of road accidents caused by drunk drivers, amounting to about 25% of road accidents in the Philippines. So tumataas yung insidente ng drunk driving. Clearly, there is something lacking in the law, particularly in its implementation by our law enforcers. Turuan ng turuan, MMDA, LTO, PNP, kung sino dapat magpa-implement itong 10568, RA 10568. Sabi ng MMDA, kailangan daw nila ng authority bago mag-issue ng ticket para sa drunk driving. Pero wala daw silang breathalyzer at tamang training sa pag-assess ng mga drunk drivers. The MMDA said that they are having a hard time in getting their people accredited under the current training program of the LTO. Kaya pag may nahuli sila, tumatawag muna sila ng pulis. But during the 2023 budget hearing, when I asked the PNP regarding the 2020 budget of 330 million for the purchase of traffic enforcement tools, including breathalyzer, the PNP official present then said that they did not get any. It's all with the LTO. So itinuturo ang LTO dito. Now, let's proceed with me asking questions. Questions na I believe would be very hard to answer, but I need answers anyway. Umpisahan natin doon sa nangyaring insidente sa EDSA busway na very clear na yung si De Vera Lim ay lasing, and yet ang ginawa sa halip na i-turn over sa PNP ay sinamahan sa BGC, hinatid siya, naging driver at bodyguard ang mga taga-DOTR. Driver at bodyguard dahil iminaneho nung Coast Guard yung sasakyan papunta sa kondo niya at nagsilbi na ring bodyguard. Anyari, nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso, which they did not do. Ang nakakatawa pa rito, nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin
na mission accomplished na ihatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. CGASN. Ano ibig sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and Apprentice Seaman Al Ahmed Hassan. Paki-explain lang po, ano nangyari doon at bakit po naging baby itong si De Vera? Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good morning, Mr. Chair. Hindi, pero bagong lahat, kasi paulit-ulit tinatanong ng mga netizen dun sa mga comment section. Ase Jose Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to him, Mr. Chairman. Not related whatsoever. No, not related. Kapilido lang ng Lim, middle No, name niya. yes, Mr. Okay. Chairman. Thank you. Thank you, Asek Lim. Proceed. CG Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personal in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAIC. Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, pabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus sa nakapila po. Kaya po nagtaka kami ng aking kasama. Bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may tatlong MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang magtuloy po ulit ang operasyon po ng EDSA bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, kami ng aking kasama po, si Coast Guard Apprentice Seaman Hassan, nag-assist po sa traffic direction control po yung in-assist namin sa ibang motorista, sir. Kasi nasa gilid po ng kalsada, sir. Habang agad po namin, nung napagilid na po yung sasakyan SUV, sir, agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napag-alaman po namin sa mga MMDA personnel. Habang iniintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagta-traffic direction control po kami sa ibang motorista. Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin, kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Okay, let me interrupt. Pero alam nyo na si Christopher Lim De Vera at that very moment ay lasing, nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na si Coast Guard Apprentice Seaman Hassan, sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya alam mo na lasing o hindi? Yes o no lamang po? No po, No. Mr. Chair. So bakit niyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing, pero ang instruction po na iatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almoite, sir. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? Yes, sir. Anong sinabi ng team leader? Para mukhang nakainom and para sa Okay, so alam nyo na nakainom. tapos na, sir, malapit ng ihatid. Kaya nga, malapit na hatid, so alam nyo, Yes, sir. right? Na lasing, medyo nakainom. So the fact na inutusan kayong ihatid siya, ipagmaneho siya para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin, wala na sa ayos yung kanyang mga faculties. There's the possibility na baka siya makadisgrasya o siya madisgrasya, kaya ipagmamaneho niyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun. Tama? Yes, sir. Okay. Now, bakit niyo siya pinagmaneho? Na alam niyo naman bawal. Sabihin natin utos na inyong team leader. Hindi niyo ba sinabihan niyo ng inyong team leader na, boss, baka mapahamak tayo rito? Ang dapat natin gawin sana ay
i-turn over ito sa PNP o communicate tayo sa PNP because nasa IRR yan, number 2 ng IRR. Sa number 2 ng IRR, Department Order 2023-020, Section 3.2 ninyo, to establish and maintain permanent linkages with regular line of communication, in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies. Ayan o, nasa Department Order 2023-020 na dapat meron kayong permanent linkages, regular line of communication, coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies, which is yung SAIC. Oh, bakit hindi mo chinalis yung team leaders? Boss, madadali tayo dyan. Tawagan natin yung PNP para sunduin ito at dalhin sa presinto at kasuhan sa paglabag sa anti-drunk and drug driving law. Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police mobile na umalis? Colonel Bobby Arao? Good morning, sir. Negative, sir. Ano pong posisyon niyo, Colonel Arao? Sir, I'm the Deputy Director for Administration of the PNP HPG, sir. Okay. Bakit po negative? Ba't hindi po positive? Sir, yung police po na nag-responde, sir, is under ng Makati City Police Officer. So, yun, sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Colonel Joel, anong pangalan niyo po, sir? Hindi ko nakikita yung Colonel Joel Kasupanan. Ano pong pwesto niyo sa PNP? Chief po ng Special Operations Division Highway Patrol Group, sir. COMSEC, dapat inimbitahan natin yung kasi nagtuturo naman, dapat inimbitahan natin yung PNP, no, not HPG anymore. Siguro yung admin officer ng PNP. Come on guys, you know better. Kasi tinuturo nila Makati, hindi na jurisdiction na yun. Kung nandito yung kataas-taasan sa PNP, admin officer ng PNP, General so-and-so, di agad-agad. Tawagan nyo ngayon na mismo. Tawagan nyo si Chief PNP. Kabulin nyo. Tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, they're useless. I'm sorry. Useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po ng pulis na dumating pero umalis din? Dumating sa site? Sir, nasa report data ng MMDA yan, sir. Okay. Sige, turo sila. MMDA, anong pangalan ng pulis? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving law. Sa halip na parang chismoso lang, nakimarites lang, and then, may lasing ba dyan? Nag-resist ba yan? Nung sinabi hindi, sige, alis na ako. Magkape muna siguro ang nasa isip niya or tumongga or something like that. Good morning, Your Ito na Honor. pala yung mga police. It's here. Okay. Pero sige, mas maganda ikaw yung magsabi. Per the sinumpang salaysay of our two traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors, ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz, Your Honor. Comsec, ba't hindi natin pinatawag to? Go check. Okay. Sa next hearing, patawag natin. Yes po. Okay. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, matic, motopropyo,
without me asking. Patawag nila agad, pwede. Thank you. Thank you. Okay. HPG in your jurisdiction. Gusto ko manggagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP? PNP. Kapag ang isang pulis, kayo, HPG, na para ninyo ang isang motorista dahil lasing, ano po yung protocol? Good morning, sir. Actually, sir, usually, sir, pag initially ma-determine namin na parang under the influence of liquor. So, Yes. we have to, mayroon kaming tinatawag na, sir, field sobriety test. Okay. So, doon, sir, nakasaad yung mga procedure. But then, after that, sir, you have to, for confirmation, sir, use the necessary technical, sir. Okay. And then pag na-find out ninyo na talagang lasing at over the limit na yung alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir. And for him not to forgo with the driving, and then, we will file the necessary charges, sir. correct. So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes, sir, but accordingly, sir, yung I know, sir, I can speak for ano nangyari, pero yung based on ano, sir, ang SAEC daw, sir, sila na daw bahala. No, sir. Gusto ko lang sa procedure, sa protocol. So therefore, base po dun sa mga sinabi ninyo, yung pong dalawang pulis, si PSSG, Police Staff Sergeant Rojas and Patrolman De La Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes, sir, nakikita namin, sir, na may pagkukulang po yung tropa namin sa baba, sir. Okay. Yun ang gusto ko. Na at least, inaamin mo ngayon na yung kabaro ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which is hindi niya ginawa yung binanggit ninyo. Diba? Mga binanggit yung sobriety test, and then technical test, and then dalhin sa presinto, file appropriate charges. Okay. Thank you. Now, CG Mabillaluz, nung paghatid nyo sa kanya sa kondo, bakit pa kayo nagpa-selfie, sir? For situational report, sir. Situational report para kanino? Para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report niya, sir. Ano naman ang naging reaction ni team leader nung pinadala yung selfie? Na yan, okay. Saan ka dito? Ikaw ata yung nasa left. Okay. Leftmost. Sige. Ano sabi ng team leader nung pinadala mong selfie? Hindi po ako yung nagpadala, sir. Sino padala? Kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Nandiyan pala si assistant team leader. Ilan pala kayo naghatid? Tatlo po kami, Mr. Chair. Okay, team leader, ito yung sa taga-DOTR. Yung kasama po namin sa picture, Mr. Chair, is yung assistant team leader po namin. Okay, sino itong naka-uniforme ng DOTR, yung naka-black? Assistant team leader po namin si Sir Alvin Garcia. Andito pa si Sir Alvin Garcia. Sir Alvin, pwedeng umupo ka. And then let's put Sir Alvin Garcia under oath. Come.
Comsec, please. Nawala? Okay. Excuse me, for those resource persons who just arrived, can you please stand and raise your right hand? Nag-oath na? Okay. Thank you po. Tapos na daw po nag-oath, sir. Okay. So, ikaw yung promotor sa pagpapaselfie dito kay De Vera. Ikaw yung nasa picture. Good morning po, Mr. Chair. Bali po kasi yung utos po sa amin ng team leader namin. Pag-arrive po namin sa bahay po ni Mr. De Vera, kumuha daw po kami ng picture na safe po nakarating kami at wala po na disgrasya, sir. Ayun po yung utos ng aming team leader, sir. At sino po yung team leader nyo? Si Mr. Almete po. Ayan. Mr. Ray Almoite, sir. Okay, nagpapasapasahan kayo. At least dito na tayo sa pinakadulo na. Team leader. Okay. Bakit mo inutusan ihatid yung si De Vera at pagkatapos nagpa-selfie pa kayo? Sir, good morning po, Mr. Chair. Ang picture po na pinakuha ko sa kanila para po sa incident report po namin na i-send po sa Viber po ng group. Viber ng grupo. Yes, sir. Bakit kinakailangan pa ipadala sa Viber ng grupo yung selfie? Kasi po meron po kaming incident report na sinesend po kung may nangyayari po na sa busway po na. So, in short, ito ay para ipakita doon sa Viber group ninyo na okay na yung lasing, okay na yung nag-violate ng traffic law natin, safe na siya, huwag kayong maglala. So, parang ganun ang mensahe. Yes po, sir. Thank you. Hindi mo ba alam na pambabastos itong ginawa nyo, pagpapapicture, pambabastos sa taong bayan? Almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikita nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, nagipaghabulan kayo, nagipagpatentero kayo, inihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itayan yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan. Nang gagalaiti kayo, nang gigigil kayo sa lahat ng mga dumadaan niya sa busway, which tama lang, trabaho niya yon. However, dito sa taong ito, he became the exception to the rule. And why is that? Mr. Chair, yung nangyari po kasi na Mr. Chair, wala po kami panikit at that time, sir. Yung at that moment po, wala po kami panikit, naubos na po. Tapos po, yung may panikit lang po is yung MMDA po. Pagdating po namin doon, ay po tikita ng MMDA dahil po di daw po sila authorized manikit na sa busway. Ngayon, kami na po nagsabi sa MMDA na sila na po magticket. Kasi po yung ticket po namin, yung TOP po namin, ubos na po at that time, sir. Bakit naubos? Ilan ang natikita nyo at that time? Mr. Chair, nirenew ko po yung panikit ko bago po magbagyo. Inabutan po ng bagyo siya kaya hindi po siya na kuha agad po sa LTO po. Kailan naubos yung panikit? So ibig sabihin, nagjo-duty kayo doon na walang panikit? Bago po, kasi nagkaroon po ng suspension. No, di ba pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So useless pala yung pag-duty nyo doon na ang purpose ninyo manghuli and automatically manikit ng mga violators. So you were there without panikit. So useless yung presence ninyo doon. Nung time po, bago po yung bagyo, naubos na po siya, sir. Kaya hindi po agad na i-renew yung panikit ko kasi nabutan po ng kansela po ng pasok.
Kanino kayo kumukuha ng paniket? Sa LTO po, sir. Okay. Ilang araw ba yung pagpo-process ng paniket? Sana kung wala ka palang paniket, hindi ka na nag-duty doon. What for? Useless ang presence nyo doon kung ganon. Ba't ka pa nandun kung wala ka palang paniket? Wala kang authority na manghuli at mag-sanction ng isang violator. In this case, tulad nitong si De Vera. LTO, Mr. Francis Ray Almora, gaano katagal po mag-process ng paniket maibigay Good morning, Mr. Chair. sa deputized ninyo? For the deputized officers of LTO, they have to just account for the tickets. So they have to submit or return the copies for the office for COA purposes. And immediately, we can issue again How long, at sir? TOP. How long? Within the day, Mr. Within the Chair. day. Narinig mo? Mr. Almoite, within the day. I believe meron kang paniket. Kaya lang yun ang ginagamit mong depensa. But let me remind you, you don't even need paniket para yung isang tulad ni De Vera na lasing na siya ay dalhin sa presinto o tawagan mo yung pulis. Nandiyan sa IR nyo, number 2 sa department order ninyo. Makipag-communicate sa pulis para sunduin ito at dalhin sa presinto. Because a crime has been committed. A law has been violated. Tama? Okay. Now, DOTR, Yusek Jesus Ferdinand Ortega, salamat sa iyo. Kita ko consistent palagi ang presence mo. I appreciate that. Ano yung parusa dito? Kung mabilis kayo magparusa sa mga gumagamit ng busway, ngayon, itong mga hindi gumawa ng tama dahil sa Mr. Chair, busway, yeah. anong parusang? Mr. Chair, si ASEC Racralim po ang ipapareport ko because he's the one handling the ASEC, incident po. Thank anong you. parusa dito sa kanila? Umpisa natin sa team leader. Mr. Chairman, our secretary wrote you a letter po. And based on the letter po sent by our secretary to your office po, since suspension po yung parusa po for them, Mr. Chairman. Okay, si Alvin Garcia, suspension for 3 months. Sino to si Alvin Garcia? Is he here? Okay. So, suspended ka for 3 months. Okay, yan yung parusa sa'yo. Okay. And then si Michael Real Moite, suspension for 3 months. Okay. Si ASN Hassan, admonition. Ibig sabihin, pinagsabihan lang, wag mo na ulitin yan. Why? Mr. Chair, based on the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. Sinabihan sila ng team leader nila na mukhang nakainom to ensure that safe po yung mga road users. Sila po yung nagtanong pa sila kung sino bang marunong mag-drive, and we found out ang marunong mag-drive si ASN Villaruz, so siya yung pinadrive po, Mr. To cut Chairman. it short, sumunod lang sila sa utos ng kanilang team leader. Yes, So pag sinabi ng team leader, lumundag ka sa 10th floor building, kailangan silang lumundag. Hindi Sir. naman. Hindi naman po, Mr. Chairman. Alam nila na bawal yun. The fact na alam nila na bawal yun, yung pinapagawa sa kanila, they could have just said no. I And think why did they not? that's the proper Say it. that's the proper thing to do, Mr. Chairman. So When we therefore, asked them- meron dapat silang parusa. when we asked them po, Mr. Chairman, yun po ang sagot talaga nila, that they honestly did not know po, because even yung iba po, they're not. Sir, Asek,
alam nila na lasing kasi medyo nakainom. At alam nila hindi nila trabaho ang maghatid. It's not their job na ihatid ang isang lasing na driver sa kondo. That's not part of their job. That's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. So therefore, dapat may parusa. Kasi sir, sila yung mga naka-camouflage, di ba? Oh, sila yung mga nanguhuli. Sila yung dumidipa pa doon sa busway. Nagkikipagsigawan pa. Nililecturan pa yung mga violators, which tama lang. And now, sila nagkamali. Papaluin na yung kamay nila at huwag mo nang ulitin. No. Hindi tama ata yan. Your Honor, if I may. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. basically that's the investigation po, answers process that happened, and yun po yung report on the part of SAIC dito kay Secretary Bautista, no? So basically po yung sila ay sumunod lamang, and the order came from their head. That's why sila yung binigyan ng 3 months. But sila po ay kailangan naming i-retrain because clearly when they reported, hindi talaga nila alam. But base po dito sa comments nyo, we could relook at the penalty regarding that po. Thank you, Yusek. Yung mga sinasabi ko, it's not for me and from me to say it na kailangan nila maparusahan. It's all about yung gusto ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan, yun yung sundin natin. Diba? Because we're all public servant. Gawin natin kung ano yung mandato sa atin, which is pagsilbihan yung publiko. Now, these 2 gentlemen here must be suspended as well para patas. Kasi kapag hindi nyo po ito sinuspinde, then samut-saring pag-iisip ang papasok sa isipan ng mga tao na meron kayong pinapaboran, na meron kayong mga sacred cow dito sa TOTR. So, ASEC, paasahan ba namin? Yes, yes, Mr. Chairman. We will also relay this to our legal service and HR so that we will do it properly po, yung pag ano po. Thank you. So, by next hearing, gusto namin ng committee dito na meron na naipataw na sanction. Itong admonition, insulto to sir. Kasi this is a big insult to everybody, to the Filipino people. Malaki insulto to. Para paluin lang yung kamay at huwag ka nang umulit. So, I want them suspended. Okay? I'm not going to stop. Hindi ako titigil. Kahit pa every week tayo mag-hearing dito hanggat hindi na napapataw ng tamang parusa yung dalawa na nagkamali. Yun lang talaga naman eh. Yun yung nararapat. Okay? So, maasahan ko po yun. Talk to your legal and then come back to us. Then, kung hindi, patawag mo yung legal. We'll do that, Mr. Chairman. Okay. So, next hearing, meron ng resulta tayo. Tama? Okay. Ang susunod natin pag-usapan dito ay yung LTO, yung breathalyzer, alcohol breathalyzer. 50 million pesos allocated sa inyo. 51 million pesos. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga breathalyzer? At magkano per unit? Sir? Mr. Chair,
from the record of LTO, we have procured 756 units of breathalyzers. How much is it each unit, sir? Unfortunately, I'm sorry, Mr. Chair, I was not able to get that data from our I can give you them out now. counting. $68,000 per unit. Sir. 68,000. Napakamahal yata kasi sir, nag-check kami diyan sa sa US. Mataas ang standard nila. 5,000 pesos lamang. Sa US po, 5,000 to 14,000 ang isang breathalyzer. Sa Thailand, 3,000 pesos katumbas. Sa China, 22,000. Pero doon na lang tayo sa US, 5,000 to 14,000. Bakit po sobrang mahal? Masyadong mahal po, sir. Mr. Chair, please allow us to seek the information from our procurement because we are just the end user, Mr. Chair. Okay. Sino-sino ilan po yung fertilizer na na-procure ninyo? Ulit? Mr. Chair, this was distributed to all the regional offices from Okay. Region 1 to including NCR, CAR, and Caraga. Okay. All right. Initially, there was also 50 units transferred to the PNP, 50 units to the PNP. Okay. 215 units to MMDA, 200. 15 units to MMDA. Okay. MMDA. Okay. This is for a total of 756 units, Mr. Chair. Okay. Na-flag down kayo ng COA, Commission on Audit. At merong worth 51 million pesos na mga kagamitan kasama na yung fertilizer na nakatenga lamang sa inyong ahensya sa stockroom at hindi nagagamit. Galing po ito sa COA. 51 million. Hindi lang naka-specify kung ilan dito ay fertilizer. Lalabas po ito sa budget hearing.